Kaya naman, nilalayon ng nakabase sa komunidad na pangangasiwang pansakuna o NKPP o Community-Based Disaster Management na palakasin ang kapasidad ng mga tao at makapag-ambag sa pangkalahatang pag-unlad at kabutihan ng buhay ng bulnerableng sektor. Mula 1984 hanggang sa kasalukuyan, mas lumawak ang bilang ng mga organisasyon sa buong Pilipinas na nagsasagawa ng NKPP sa pamamagitan ng Citizens Disaster Response Network o CDRN, katuwang ang mga komite sa kahandaang pansakuna sa iba't ibang rehiyon. May 6 na katangian ang NKPP. Una, naninindigan ito na ang sakuna ay usapin ng bulnerabilidad ng mamamayan bago pa dumating ang panganib. Bunga ito ng matagal na nilang kalagayan na nakaaapekto sa kanilang kapasidad na tumugon sa mga panganib at sakuna. Pangalawa, layon ng NKPP na makatulong sa pagtugon sa ugat ng bulnerabilidad ng mamamayan. Sinusuportahan nito ang mga hakbang para sa tunay na pag-unlad tulad ng desenteng kabuhayan para sa nakararami, pagkakaroon ng lupa para sa mga magsasaka, pambansang industrialisasyon at mapagkalingang pamahalaan. Pangatlo, pinahahalagahan at kinikilala ng NKPP na ang mamamayan ang pangunahing magtataguyod sa pangangasiwang pansakuna at magpapaunlad ng kanilang pamayanan. Pang-apat, kinikilala at pinauunlad ang kapasidad ng mga tao. Tinutunggali nito ang pananaw na ang naaapektohang mamamayan ay kawawa, biktima at walang kakayanang bumangon. Panlima, kinikilala ng NKPP na mahalaga ang organisadong pagkilos ng mga tao kaya't mas nakatuon ang NKPP sa pagpapalakas ng pansamahang kakayanan ng mga bulnerableng mamamayan. At pang-anim, hinihimok ang di gaanong bulnerableng mamamayan na suportahan ang mga batayang sektor sa kanilang pagsusumikap na pamahalaan ang sakuna at kamti ng kaunlaran. Ang nakabase sa komunidad na pangangasiwang pansakuna bilang isang sistema ay ginagawa sa iba't iba, ngunit magkakaugnay na saklaw ng mga gawain. Ang mga gawain bago tumama ang bantang panganib ay kahandaan sa sakuna o preparedness. Ilan sa mga gawain sa ilalim nito ay una, paglulunsad ng mga oryentasyon. Pangalawa, pagsasanay sa pangunang lunas o first aid training. Pangatlo, pagbubuo ng iba't ibang mapa ng komunidad. Pang-apat, pagbubuo ng sistema ng maagang pagbibigay babala. Panglima, pag-iimbak ng mga kailangang tulong o relief goods. Pag-iwas at pagpapagaan o prevention and mitigation. Ilan sa mga gawain ay una, pagkakaroon ng mga nursery at seed banks o imbakan ng mga binhi. Pangalawa, pagtatayo ng bahura o artificial reef at pagtatanim ng bakawan. Pangatlo, pagtatayo ng riprap o pagtatanim ng mga puno upang maiwasan ang pagguho ng lupa. Pang-apat, pagtanggal ng mga balakid sa daluyan ng tubig. Ang mga gawain habang may sakuna ay agarang pagtugon o emergency response. Ilan sa mga gawain sa ilalim nito ay una, pangangalap ng datos ng mga nasira, pangangailangan at kapasidad o Damage Needs and Capacity Assessment o DNCA. Pangalawa, pamamahala sa paglikas ng mga tao. Pangatlo, paghahanap at pagsagip ng mga nawawala. Pang-apat, pamamahagi ng pagkain at iba pang material na pangangailangan o food and non-food relief items. Ang mga gawain pagkatapos ng sakuna ay maagang pagbangon at rehabilitasyon. Una, pag-aayos ng mga nasirang bahay. Pangalawa, pamamahagi ng mga binhi. Pangatlo, pamamahagi ng mga hayop para sa kabuhayan ng mamamayan. Pang-apat,
pagtatayo ng hardin ng gulay at halamang gamot. Panglima, pamamahagi ng mga gamit pansaka at pangingisda. Tandaan, ang mga panganib at kapahamakan sa sakuna ay bahagi na ng ating buhay. Kaya mahalaga ang pangangasiwa sa mga ito sa paraang organisado, sistematiko at nagbibigay ng pagkakataon sa mamamayan na makapag-ambag ng kanilang kakayanan. Matuto, maging alerto, makiisa sa paghahanda para sa isang ligtas Pilipinas!